5 million ma'am ang... Sorry ha. Okay lang. Huwag nyo nang ipa-ilagay. Yes, Bob. Tangin na 50 million yun, attorney. Gumanon siya. Ma'am, ay na. After the whatever amount, it's just that I do not do my practice that way. Sabi ko. Nung tinanggihan ko siya, 2 days after, nagpalabas na sila sa media. Ganito, na ako daw ay nag-e-export sa kanya. Baligtad. Ikaw na. So, Ano sabi ng mga naglapit sa iyo sa kanya? sinabi ko, ipaliwanag mo yan, ayaw magsalita. Oo, kaya? Tapos si Ginang ng Pulis, nag-file siya ng disbarment case sa akin sa IBP. Disbarment. So, nalaman ko lamang na may disbarment case pala ako noong tapos na ng IBP ang mag-investiga. Sir, how do you feel na after that incident, naging client ko si Ben Hurloy, nung Client ko na si Ben Haroy. Whistleblower. Oo. Kasi noong kinasuhan namin sila ng illegal detention case yun eh. Yeah. Oo. So, na-rescue namin si Ben Har March 8, 2013. 2013. Ah. At that time, you met, after you met, Janet Napoles. Ay, hindi. Before. No. Na-rescue namin si... Same After year. na namin na-rescue. After. Oo. When we already find the illegal detention case and the PDAF complaint sa DOJ. After. After. So, hinanap na nila. So, attorney, the whole duration of the proceedings, hindi na ulit nakita si Jan? Hindi na. First and Up last. to Kahit now. sa korte, Ay, hindi siya sa na court, during the illegal detention case hearings, nakikita ko siya doon. So, you have had a chance to mention sa kanya, ako yung minute mo dati sa Shangri-La. Wala nang ganon. Sandali, paano nilang po na-clear yung name ninyo dun sa extortion issue? So, pinasuhan niya ako sa IBP, may recommendation yung IBP, then sinabmit nila sa Supreme Court. So, hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam na mayroong complaint pala. Ang natanggap ko na lang yung decision ng Korte Suprema Na na dinismiss yung kaso. wala pa siguro ebidensya. Dinismiss yung kaso. Attorney, kilala po kayo bilang abogado na in-handling cases against powerful individuals. Given that experience po, how do you ensure that your legal battles are free from any political influence? Ako, masasabi ko sa sarili ko na nobody influenced me. In fact, noong 2016, dalawang representatives ng nakalaban ni BBM for Vice President. Ito, first time ko to reveal this in public. Brinide nila ako para ilabas ko yung evidence ko daw against BBM sa PDAF cases. Sabi ko, I do not allow the PDAF cases to be politicized. 2022, again, representatives from 2 contending candidates attempted to offer me again something. Sabi ko, I do not allow that to happen. Kung ilalabas ko ang evidence against anyone involved in the PDAF scam, kung nag-file ako ng kaso. Ngayon, sa latest na involvement ko yung kay Abby Teves, maraming nagko-complain na mga taga-Negros na biktima na wala na silang matakbuhan. Ang nag-convince sa akin ay yung isang incidente na estudyante sa City-Man University na naglalakad siya. Dumaan yung isang anak na naka-Lamborghini. Naka-Lamborghini. At sinabihan niya yung bata, saan ka pupunta? Uuwi na sir. Halika na, sumakay ka, ihatid kita. In short, na-rape yung bata. Oh my. Ilan taon yung bata, sir? High school.
Then, pumunta sila sa police station sa Dumaguete. Nag-blatter ang magulang. Nung nabasa ng pulis yung sinusulat na may teres, in-upload ng pulis yung logbook. At ang sabi, ano? Irereklamo niyo si Tetes? Gusto niyo buong pamilya niyo mawala? So, ang ginawa ko ay secretly frequented Negros. Quietly gathering evidence, quietly talking with potential witnesses, and on my own effort, naka-establish ako ng 64 previous meetings. E nagkataon naman na namatay si Governor Tegamo. At alam ni Mayor Janice Tegamo yung ginagawa ko sa Negros ay humingi siya ng tulong. Kaya naging abogado ako ng Tegamo at saka yung 18 other victims. No? So, sarili ko pong panyan, sarili kong desisyon na gumawa ng konting ambag. Nung pinaka-fiscal cases, ganun din. In fact, I spend my own resources just to photocopy millions of pages of documents. Kan makita nyo yung final namin sa DOJ. Meron akong picture dito na ganito kataas yung mga dokumento. What you're doing is you are exposing yourself to a lot of danger. Alam niyo po, I regard life as a privilege na kailangan mong gamitin ito para sa ikakabuti ng kapwa-tao mo, sa ikakabuti ng bayan mo. Meron nga nagsabi si Leo also, what is the purpose of life? The purpose of life is not to be happy. The purpose of life is to be meaningful, to be helpful, to stand for something, and to make a difference that you ever live at all. So, kailangan gamitin natin yung buhay natin sa isang meaningful na bagay. Attorney, marami na kayong death threat. Nung pinag-scam, marami. Meron akong namonitor ng isang active threat noon dahil yung isang pulis na nagbabantay doon sa isang mambabatas ay nagkataon na kaibigan. At nakapag-report siya na may pinapalo, may pinaplanong masama sila dito sa'yo. I-describe niya yung tao na inutusan, kalbong, dahil kapitan pa noon, etc. Pati yung alias niya, alias Lawin, so na-preempt naman. Pero mas okay lang yun. Wala yung talagang nag-attend. Wala naman so far. Ang kagandahan ko kasi niya ay yung pimangal ko kasi ako, no? Meron kaming training sa kanya. Ang importante kasi dyan is you deny everybody the intelligence. Ibig sabihin, dapat wala silang alam sa mga lakad mo. Whereabouts. Salaw mo. Hindi nila alam kung anong oras, etc. I-observe lang natin yun as a file. Attorney, kanina nabanggit mo si Mayor Duterte. You were referring to Digo, na mayor pa siya noon. So ngayon po, yan ang napakainit na balita ngayon. Ano po ang masasabi niyo sa nangyayari kay Digong? Una po, mali ang proseso ng paghuli sa kanya. Bakit? Sa international law kasi, sinasabi natin na ang domestic law will prevail. Always. So yung constitution natin ang magpe-prevail. Kahit anong treaty yan, if it is against our constitution, that treaty is not binding. So, umpisahan ko sa constitution. Pag inaresto mo kasi yung tao, ang unang gagawin mo, basahan mo na Miranda rights. You have the right to remain silent, anything you say will be okay. And you have the right to counsel of your choice. Makita natin sa TV, no? Na yung abogado
na nasa tabi ni Digong at saka yung ang mga abogado na gusto pumunta kay Digong magpapirma, pinigilan nila eh. Di ba, hinatakpan nila si Atty. Deltra. So ano yung purpose ng sinabi mo na we have the right to a counsel? Kung ayaw mo namang papuntahin yung mga abogado. Pero ang sabi nila, justified daw yung arrest pursuant to RA 9851. Yun ang sinasabi ni Justice Carpio. Pero pag babasahin mo natin yung RA 9851, pwede kang arestuhin at dalhin abroad kung ang krimen ay war crime. War crime. Number 2, genocide. Number 3, act of aggression. And number 4, crime against humanity. Definitely, walang war crime na nangyari. Kasi wala namang international or domestic conflict. No. Number 2, genocide. Wala namang genocide eh. Because genocide is the systematic killing of a group of people based on religion, ethnicity, citizenship. Wala namang ganun. Act of aggression. Ang act of aggression ay yung pag meron kang inoccupy, in-invade, halimbawa Japan, in-invade ang Pilipinas, no? Or ang mga tao dito sa isang bayan, pilikas sila against their will, that is an act of aggression. Hindi rin nag-fall doon. Pang-apat, yung sinasabi nila, crime against humanity. Mayroong definition po ang crime against humanity sa ilalim ng ating batas at sa Rome Statute. Ang definition ng crime against humanity is a systematic and widespread killing, systematic and widespread attack against a population. Yun ang definition. Kung sa war on drugs, wala namang systematic and widespread killing o widespread attack against the Filipino population. Ang target ng systematic and widespread attack was the illegal drugs enterprise. Yung mga na-involved sa illegal drugs, ang target ng law enforcement. Kaya malabo na merong crime against humanity. At saka pangalawa, ang sinasabi doon sa Rome Statute, kung meron kang inaresto sa bisa ng isang ICC warrant of arrest, dapat ito ang proseso. Nakalagay sa Article 59. Ang nakalagay doon, the person arrested must be promptly brought to a judicial authority. Ang judicial authority, korte. Okay. So dapat dinala muna nila si Duterte sa isang korte. At ano ang gagawin sa korte? Tatlo. Unang gagawin ng korte is to ascertain the identity of the person arrested. So ikaw ba si Rodrigo Robaldo Duterte? Number 2, the court will ensure that the arrest was in accordance with the legal processes of the custodial state sa Pilipinas. And number 3, dapat nirespeto ang karapatan nung inaresto. Okay? Eh hindi nangyari yun dahil hindi nila dinala sa korte. At yung pangatlo na nakalagay, for the court to make sure that the rights of the arrested person were observed or respected. Kasi makikita ninyo sa Rome Statute na yung inaresto, meron siyang karapatan na mag-file ng interim release. Inaresto siya, pwede siyang mag-file ng interim release. Ano ibig sabihin ng interim release? Pwede siyang ilagay mo na sa isang bahay, house arrest, habang kinocontest niya yung warrant. Yung hindi mo nangyari yun. Ang isang nakita mo ba na defekto ay ganito. Pag titignan po ninyo sa Rome Statute, yung prosecutor
meron siyang power motu proprio to initiate an investigation. So yun ang nangyari dito. Na yung prosecutor mismo ang nag-initiate. Dahil pumunta doon si Trillanes, etc. Si Las Cañas, Matobato, sina Secretary Paina. Pero ang obligasyon ng prosecutor ay mag-issue siya ng summons pag nag-investiga. Ang ibig sabihin ng summons, katulad dito sa atin, Duterte, may reklamo sa iyo dito. Sagutin mo ito. Magsubite ka ng counter affidavit. Wala pong nangyari yun. Walang nangyari ito. Ang explanation ng prosecutor, ang sabi niya, useless na magpadala ako ng summons dahil hindi naman yan re-respetuhin, hindi ko. Pero it is not for the prosecutor to decide whether to send out a summons or not. Obligasyon niya yun na magpadala ng summons. Kung in-ignore ni Duterte, to his own lookout. Diba? Hindi yun nasunod. Bagkus, nag-issue ka agad ng warrant of arrest yung ICC. Kaya naniniwala ako sa position ng US Congress no less and verbalized by former US State Secretary Michael Pompeo na ang sabi niya, the ICC is corrupt, politicized, and incompetent. At kung titingnan nyo naman na mabuti, sa lahat ng member states, 125 na signatories, no? Lahat ng nakasuhan dyan ay galing sa maliliit na bansa. Yung mga malalakas na bansa, hindi nila magalaw-galaw. Diba? Matagal nang may ICC warrant of arrest in Putin. Ngayon, March 25, inisyuhan si Netanyahu. Yung war of aggression sa Afghanistan, sa Iraq, perpetrated by the British, the American, the French forces, walang mang kinasuhan ng mga developed European countries dyan. So, nakikita natin, kaya yung decision ng Burundi to withdraw from the ICC recently was because of that perceived bias against smaller and weaker countries. May bias. Lahat halos African countries ang ito nakasuhan at nakulong, no? Yung 14 na nakulong. So, yun ang mga problema. Pangatlo, no, na napansin ko. Sa Rome Statute, na-institutionalize yung tinatawag na complementary jurisdiction. So, ICC only has complementary jurisdiction. Ang ibig sabihin, kung ang judicial system ng local state is not functioning or refuses to investigate and prosecute the suspect, only then na pwede mo i-invoke ang ICC jurisdiction. Eh, lahat na lang po tayo siguro, aaminin natin na we have a functioning judicial system. In fact, yung pumatay kay Kian Santos, convicted na, nakakulong na silang lahat. At titingnan nyo ang listahan ng PNP, mahigit 200 ang kapulisan na tinanggal sa serbisyo dahil sa pagkaabuso. So, ang masasabi ko na last tungkol dito ay hindi masama na labanan mo ang illegal drugs. Meron nga tayong batas, RA 9165. Ang presidente, pag mag-take oath siya, nakalagay sa oath of office, no? Nasa constitution nito. Pag nanumpa ang presidente, ang sinasabi, I do solemnly swear that I shall faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and protect its constitution, execute its laws, do justice to every man,
do justice to everyone, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Makikita nyo, execute the laws and do justice to everyone. Now, ibalik ko ng konti. Sinigo, nag-execute ng batas. Kung meron mang mali sa pag-execute, prosecute. Yung mga kapulisan, prosecute. Do justice to everyone. Alam nyo, medyo privy ako sa ibang informasyon. Nung nag-decide si Digong na ilibing si dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayan, ang sabi niya, it is not because I like Marcos. It is not because I am now allied with the Marcoses. I am doing this because I have to do justice to former President Marcos. Dead or alive. Sabi niya, he is entitled to be buried in the libingan ng mga bayan. Pero matandaan po ninyo nung nakalagat si former President Marcos sa Museo na ilang presidente ang nagdaan. Ramos, Estrada, Aquino, Arroyo, Aquino. Lahat yan, hiniling ng Marcoses na ilibing sa bayan, bibigyan ng mga bayan. Tinanggihan. At wala din tayong narinig na public clamor. Wala tayong narinig na rally, no? Na ilibing si Marcos na respetuhin ang kanyang karapatan. Pero makikita niyo ang contrast na yun. No? Ang daming widespread, nationwide, worldwide actually, yung plano na respetuhin din yung right, you do justice to dito. Ang isang revealing dito, matagal ng pinagplanuhan kung paano arestuhin si Duterte. No? In fact, bago pa siya dumating dito, meron ng charter agreement doon sa Rotano. Doon ang confusion dahil sinabi na ni President BBM na hindi na-cooperate with ICC. Kaya ang justification niya, yung pag-cooperate niya sa Interpol. Pero pag babasahin natin yung charter ng Interpol, it's the treaty that created Interpol. The only obligation of a member state is to cooperate in information gathering and information sharing. Walang power to arrest actually. So, ang role lang dapat ng Pilipinas, nandito si Digong, kakarating. Nandito si Digong, natutulong ngayon sa bahay niya. Nandito si Digong, kumakain. Hanggang ganun lang dapat. Pero yung arrest, wala tayong international treaty obligation to arrest Digong. No obligation at all. Sir, ang galing yung magsalita. Bakit hindi po sa Senado kayo tumakbo? Bakit po party list? Kasi aalis si attorney Lapid. So, last question. Hindi, yun muna nga. Bakit po hindi Senado tinakbuhan niyo? Bakit po party list? Ang political culture kasi ng Pilipino, tinitingnan nila yung sikat na, no? O yung nakaupo na dyan, o yung may kakayahan sa resources na makapaglagay ng streamer mula Apari hanggang Moro. Walang tayong resources na gano'n. Kaya tayo, dahil gusto natin magbigay ng tunay na servisyo, nag-umpisa muna tayo sa ating sariling lugar. Yung problema ng bansa ay nandoon din sa lugar natin. It is a microcosm of the national problem. Drugs, poverty, illiteracy, problem on access to free health services. Ang dami sa aming lugar na takot silang ipasok ang kanilang pasyente sa ospital dahil wala silang pambayad. Wala silang pambili ng gamot. Alam nyo, doon sa lugar namin sa Baybay, maraming mga tao doon na may kinakain silang road crab,
parang gabi ang itsura. Pero pag kinain mo yan poisonous, ang ginagawa, ini-slice nila ng maninipis, nilalagay sa sako. Isang gabi na nilalagay sa river na may tuloy-tuloy na agos para matanggal yung poison. And then, natatanggal. Kinakain nila. Kaya, tapos ang solusyon na naiisip ng gobyerno is ayuda. Ang ayuda is the worst form of government program. Because you will just encourage dependency. Ang kasabihan nga natin sa Biblia, it's the people of the fish. Don't just give them fish. But when you become congressman, will you give ayuda also? Alam niyo po, kung meron pang pondo sa ayuda, pwede natin hihingin, i-convert ito sa ibang programa. Food security, ang gusto natin isulong, magkaroon ng barangay food center kada baryo. At yung barangay mismo, barangay officials, ang bibili ng produkto ng mga magsasaka. Halimbawa, palay. Alam niyo po ang mga magsasaka natin sa palay, no? Pag umuulan, hindi may bilag yung palay nila, binibenta nila ng 10 piso kada kilo. Pag may bilag nila, 16 pesos kada kilo. Bibili niya ng mga rice trader, tapos ibebenta ng 40 pesos ang 1 kilo. Pwedeng gawin ng gobyerno na siya ang bumili ng palay sa presyo na magbibigay ng disenteng pamumuhay sa ating mga magsasaka. Ang isang magandang halimbawa, ginawa na nila sa Davao Sur. Davao, kay Governor Jubay. Ano ang ginawa niya? Pag-upo niya bilang gobernador, tinigil niya ang pamimili ng rice traders ng palay. Ang bumili yung probinsya. Ang probinsya ang nagbilad, ang nagbili, at binenta nila ng mura sa mga tao. Kasi tingnan mo ninyo, kailangan mo ng 1.4 kilos of palay para makagawa ka ng 1 kilo na bigas. So ang gagastusin mo ay 25 pesos na palay, 1 kilo ng bigas. Pag giniling mo yan, hindi ka gagasto ng piso kada kilo. So 26 pesos lang ang gasto. Ibenta mo sa mga consumers ng 30 pesos. May kita ka ng 4 pesos kada kilo. 30 pesos lang. Ngayon, pumunta ka sa merkado, bumili ka ng bigas, yung 30 pesos, hindi makain ng manok. Ang 40 pesos, may amoy. Pero kayang isolve ng ating bansa yung rice shortage at saka yung presyo ng bigas. We put up a food center in every barangay. Bigay mo ang pondo sa barangay officials, lahat ng palay, bilhin nila. Ibenta sa mga tao sa barangay. In that case also, pag may kalamidad, hindi na tayo kailangan maghintay ng DSWD sa national donation, etc. Kasi pre-deployed na ang food sa barangay.